Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kababayan ay ito pong mga achievement o ginawa ng ating Administrasyong Marcos itong mga nagdaang linggo. Kasi napakaganda po, medyo kokonti lang ang naghahatid sa inyo ng balita ng mga ito at ako po pinagsasama-sama ko po yan para isang balitaan na lang, no, para at least mabigyan din natin ng diin na ang gobyernong Marcos na ito ay talagang tumutugon sa mga suliranin ng bansa, no? Ang dami pong problema ng bansa, no? Kaya one at a time. So dito po may mga nakita po tayo mga video from People's Television Network sa PTV YouTube nila, no, mga balita, at nagpapasalamat nga po ako sa PTV at even though they are government sponsored, hindi po tayo kinaka-copyright. So uunahin natin mga kababayan, ito pong pinasinayan, no, o the inauguration yung cable para sa digitalization. Parang mabilis na internet na yata, no? Kabahan na yung mga telcos dyan na ang mahal-mahal ng singil pero palpak ang serbisyo, di ba? Ganito daw, mga alam ba yun, 10 something, 5 something ng mga bilis-bilis, wala naman. Mas mabilis pa si Pagong. Siguro kayo nakita nyo to, no? O ito po sa balita po ng PTV. Again, maraming salamat po, no? This is 4 minutes video ng PTV. Ang title ay PBBM, binigyan diin ang mahalagang papel ng PDSCN na isinusulong ng bansa na digitalization. Naku, sana mabilis na internet na ito, no? Gaano ba kabilis ang download speed? Gaano kabilis ang upload speed? Oh? So, paano pagagandahin ang internet services, di po ba? O, eto po mga kababayan, panoorin natin. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki may tutulong ng Philippine Domestic Submarine Cable Network para sa isinusulong ng kanyang administrasyon na digitalization. Bukod sa abot kayang internet service, magiging daan din ito, anya, para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo at proseso ng mga ahensya ng gobyerno. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Digitalization, ito ang isa sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Giit ng Pangulo, malaki ang maitutulong ng digitalization sa investment at sa mismong serbisyo ng pamahalaan. 1, 2, 3. Kaya naman dumalo si President Marcos Jr. sa ceremonial lighting ng Philippine Domestic Submarine Cable Network o PDSCN na pinakamahabang underwater cable sa Pilipinas. Ang PDSCN ay may habang 2,500 kilometers. Tumatawid ang subsea cable project mula Luzon, Visayas at Mindanao, mula yan sa Quezon Province hanggang sa Zamboanga. Dahil sa undersea fiber optic cable nito, mas mabilis na makakapag-transmit ng internet data. Dahil dito, ipinangako ng Pangulo ang mura, mabilis at maaasahang internet connectivity. Mas abot kamay daw yan sa tulong ng mga nasa private sector. With the help of our private sector partners, we continue to pursue measures towards providing the Filipino people with reliable and affordable internet services, which will enable us to improve our standing in the world in terms of broadband and mobile internet speed and coverage. Dagdag pa ng Chief Executive na malaki ang ambag ng PDSCN sa investment. Makakaengganyo kasi ito ng mga negosyong konektado sa teknolohiya. Mapapabilis din nito ang serbisyo at proseso sa mga government agency. With this project, we will be able to better position our country as an even more attractive destination for technology-centric businesses such as hyperscale data centers and AI computing. We will also be able to provide faster internet, more efficient digital services to Filipinos located in both urban and rural areas of the country. More importantly, this will help facilitate our efforts to digitalize public data and government services to cater to the needs of our people efficiently.
Ang Japanese company na Infinivan Inc. ang nasa likod ng proyekto kasama ang ilang telecommunication sa bansa. Pagpapakita lang daw ang proyekto ng mas matibay na relasyon ng Pilipinas at Japan. It is also a testament not only to Japanese ingenuity and technological advancement that we strive to emulate, but also to the strong bonds of friendship that connect our two countries forever. Because of this connection, we now find a long-term solution that delivers high connectivity and high-speed internet for our people and facilitates the realization of the bagong Pilipinas that we envision for our country. Sinabi naman ng DICT na ang proyekto ay pagpapakita sa malayong narating na ng bansa pagdating sa internet connectivity. Through the government's concerted efforts and the support from the private sector, the Philippines today ranks 49th out of the 178 countries in terms of fixed broadband speed, with a download speed of 92.92 Mbps and an upload speed of 93.94 Mbps. I can now say with confidence that browsing the internet in the Philippines no longer feels like paddling anymore. Ang PDSCN ay isang joint build project kasama ang dalawang local telcos. Nagkakahalaga ang proyekto ng $150 million o higit 8 bilyong piso. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po no mga kababayan, napakagandang balita niyan. Hopefully totoo yan. Kasi alam nyo naman, yung ating internet dyan sa Pilipinas is very prehistoric pa. Baka kung maalala nyo, meron pa yung pagkokonekta ka sa internet, mahalatang gumagamit ka ng internet noon. Di ba? Oh, so ulitin lang natin yung PDSCN, sinasabi is Philippine Domestic Submarine Cable Network. So, private-public partnership yan, no? Ang layunin ay mapabilis ang internet sa ating bansa, no? Mapast-track yung digitalization, no? Sa mga pasilidad ng ating gobyerno. Okay? So, napakaganda nito. Sabi ng Pangulo dito, because of this connection, we now find a long-term solution that delivers, sana totoo ito, no? High connectivity and high-speed internet for our people and facilitate the realization of the bagong Pilipinas that we envision for our country. With this project, we will be able to better position our country as even more attractive destination for technology-centric businesses such as hyperscale data centers and AI computing. We will also be able to provide faster internet and more efficient digital services to Filipinos located in both urban and rural areas of the country. O sana namang ganyan, di po ba? O. So sino po ang madadaanan nito? No? Ito po ay 2,500 kilometers that connects the island of Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasama pa rin ng Mindanao. Sa Pilipinas pa rin ng Mindanao. Hindi yung inaasam nitong gunggong na ito. With touch points in 21 provinces, including Quezon, up to Zamboanga. O, ayan, napakaganda niya, no? So, hopefully, magkatotoo, no? Na hindi na tayo magre-reklamo. Nasaan ba internet? Ang bagal naman. O sabi nung si DICT, si Uy, di ba? Sabi niya, with an download speed of 92.9 o almost 100 megabits per seconds. Eh ako nga, 100 megabits per second yung sa akin. Nababagalan pa ako eh. Di po ba? O yung upload speed nyo, 90 something din. Eh ako nga, bagal-bagal ng upload ko. So, mas mabilis pa pala kayo kaysa sa akin. Oh, di ba? Pero kung fiber optics yan, kasi ako naka-cable ako eh. Kung fiber optics ba, o anong tawag dun? Baka, wag na kayong pumikit. Eh, sana po magkatotoo yan. Eh, paano naman yung wifi? Talkies. O, eto po, meron po tayong balita dyan sa wifi nyo. Ha? Sa politiko.
'Di ba? Meron ng cable, ha? Digitalization, faster internet. Yan ang sabi ng Pangulo, ha? O eto, DBM, yung Department of Budget and Management, green lights. O, ibig sabihin, go na, go. Release of 2.5 billion pesos for free Wi-Fi for all. Yes, free Wi-Fi for all na program. O ayan, free Wi-Fi. Kahit saan siguro kayo mapunta, maski na sa banyo kayo, nagwa-Wi-Fi kayo. Ang kulit no? O ito, this funding is crucial because the internet is central to our emerging new age, the digital era. O, sinasabayan nila yung PDCSN, ha? It is the backbone of our modern world. Ayan po ang sabi ni DBM Secretary Pangandaman. Pangandaman said the internet links people, makes life easier, empowers education, economy, healthcare, public safety, and government services. Under the FPIAP, ano yung FPIAP na yan? Free Public Internet Access Program, is the construction of information communication technology, facilities like high-capacity networks, middle mile, and last mile ICT infrastructures, as well as towers, data centers, assets, and other service buildings. Siguro, pag free wifi na tayo, hindi na tayo yung, ay, wala akong connection, drop zone. Dito nga sa amin, sa bundok, wala. May 1 mile radius na blackout. O baka kako malamang yan, government, federal, hindi pwede. From the budget, more than 2.4 billion pesos will be allocated to provide free internet Wi-Fi connectivity in public places. Oh, wow! Ang galing! These areas include national and government offices, public basic education institution. Correct! Dapat yan sa mga eskwela. Dapat mabilis, ha? Kasi meron na tayong, yung cable. State universities and colleges, Technical Education and Skills Development Authority Institution, yung TESDA, public hospitals, Medicare facilities, plazas, and transport terminals among others. O kung wala kayong internet sa bahay, mahal, di ba? Punta ka lang sa hospital, public hospital. Makiki-internet po. Wi-Fi Free free. Hindi pwede yung meron pang password. Sabi, free. O di ba? Anong title dyan? Free Wi-Fi for all. Hindi pwedeng itago ng administrator yan. Hindi pwede. Hindi ka naman dito. Public po, di ba? Punta ka ng sa transport terminal, sa sakayan, basta public. Hindi pwedeng itago ng administrator yan kasi free nga Free, may pondo, 2.4 billion. Di ba? State use, libre. Hindi pwede yung meron pang password. The remaining 50 million goes to connectivity concerns for state use and colleges. President Ferdinand R. Marcos administration strives to make network connectivity more available for everyone, especially for our public servants and students. Sa bagong Pilipinas, we are united as Filipino people, both physically and online. Ayan, tama nga naman. Pangandaman signed the release of the funds which are chargeable against the Free Public Internet Access Fund, special accounts in the General Fund under the 2024 Automatic Appropriations on February 5, 2024. Ngayon po, itong programa na ito, mukhang may natutuwa po dyan na member ng Dilawan. Ito po, nakita po natin ito sa FB page. Dito po sa Impact Leadership. Ayan Kiko Louds 2.5 billion allocation to free Wi-Fi. Bakit tuwang-tuwa dyan si Kiko Pangilinan? Former Senator Kiko Pangilinan thanks the Department of Budget and Management for allocating 2.5 billion for the free Wi-Fi for all program in 2024. Pangilinan, pasensya naman kayo mga kababayan, is the principal author and co-sponsor of Republic Act number 10929, which established the Free Internet Access Program in public places and become law in 2017. Sa ilalim ng batas na ating inihain at naipasa noong tayo ay nasa Senado, lalagyan ng libreng internet ang mga nasyonal at lokal na tanggapan ng pamahalaan, mga pampublikang paaralan,
state use at colleges, pampublikong hospital, etc. tulad nung sinabi ni Pangandaman. Pangilinan also said that the program will help students with their studies and research. A 50 million pesos fund has been allocated especially for internet connectivity in state universities and colleges. So, naging batas pala ito ng 2017, panahon ni Duterte. Bakit hindi pinondohan yan ng gobyernong Duterte? 'Di ba? Magkano po ang pondong inilaan ng gobyerno ngayon ni Pangulong Marcos? 2.5 billion pesos. Bakit hindi yan pinondohan ng 2018 general budget? Bakit nung panahon lang ngayong 2024 ibinigay? Bakit panahon pa ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi panahon ni Digong? Wala pang pandemic yan. Pandemic is since when? 2019 to 2022? Ha? Tama niyo ako kung mali ako. Di sana nakita ni Kiko habang senador siya. Ha? At saka credit din kay Duterte. Pinasa nila Pinirmahan ni Duterte. Bakit hindi pinondohan? Bakit nag-antay pa? Nakalagay ba dun sa clause na yun? Na after 7 years bago pondohan? May ganun ba sa batas mo, Kiko? Ni hindi ka man lang nagpasalamat sa presidente at ginosignal niya yan kay Pangandaman o sa Kongreso ngayon. Bakit ka kay Pangandaman nagpapasalamat? Di ba? Kung wala naman ang Congress, hindi rin niya maaprubahan, hindi mapopondohan. Pero salamat na rin kay Kiko at nakagawa siya ng ganyang Republic Act. Kudos sa kanya, credit sa kanya yan. Mahusay. Thank you very much, no? Di sana kung pinondohan ni Duterte yan, di matagal nang mabilis ang internet sa Pilipinas. Pati yung PDCSN, di po ba? Hindi, ibang inatupag Di po ba? Tama, mali. Di ba? Okay? So yan po, isa yan ha? Isa yan. Punta tayo dito ngayon mga kababayan. Meron pa to. Ito. Yung ginawa ng Pangulo sa Caraga Region. Binabaha po ang Caraga. Nagbigay po ng tulong dyan ng ating gobyerno, no? Lahat po yata ng municipality affected, nakita nyo naman sa RTBM yan. Pero dito po sa balita ng PTB, ang sabi po dito, libo-libong ARBs sa Caraga na biyayaan ng e-title. Yung mga agrarian reform beneficiary sa region ng Caraga, binigyan ng e-title ng Pangulo. Talagang ang layunin ng Pangulo ay maibigay ang mga lupang nararapat sa mga agrarian reform beneficiaries na siyang pangunahing layunin ng kanyang ama. Di ba? Eto po, panorin natin ito sa balita ulit ng PTB, almost 3 minutes video po. Mahigit 2,700 magsasaka ang nabiyayaan ng e-title para sa mahigit 4,000 hektaryang lupa sa Caraga Region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pulong ng mga opisyal sa iba't ibang LGU na apektado ng kalamidad sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jaira Mondes. Lubos ang pasasalamat ng libu-libong agrarian reform beneficiaries sa Caraga Region matapos na mapa sa kamay ang Electronic Title o Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasalamatan na lang si Mr. President Ferdinand Marcos sa iyang mga programa nga ginatag sa labi na sa mga mag-uuma nga iyang natabangan. Isinagawa ang pamamahagi ng e-title sa provincial capital ng Agusan del Sur. Ayon sa Department of Agrarian Reform, aabot sa 2,769 beneficiaries ang makikinabang sa higit 4,000 na hektaryang lupain sa buong rehiyon. Nasa 8.9 million pesos na halaga naman ng farming equipment ang iginawad sa 11 ARBs organizations sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. Itinurn over ng Pangulo ang 8 farm-to-market roads na nagkakahalaga ng 194 million pesos sa rehiyon. Kabilang ang probinsya ng Surigao del Sur kung saan 2 sa Tago at San Miguel habang tig-iisang FMR sa Caguait, Madrid, Carmen at Barobo. Binigyan namin ng tibay yung kasama sa Emancipation Act na hindi lamang titulo ang binibigay, kundi pati suporta, pati makinarya, all of these things na pagsuporta sa amin.
Binisita rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Provincial Soils Laboratory ngayong araw sa Capitol Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Kasama si Australian Ambassador to the Philippines, Hae Kyung-Yu at ibang mga opisyal sa Caraga Region. Layunin ng Soil Laboratory ang makapagbigay ng libreng soil analysis services sa mga ARB at mga magsasaka sa Agusan del Sur na makakatulong sa pagpapababa ng production cost. Ginagamit ang soil analysis upang matukoy ang angkop na dami at uri ng abono para mapalago ang kalidad ng produksyon. Namahagi naman ng cash assistance si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga LGU at probinsya ng Caraga Region. Sa situation briefing sa naging epekto ng shear line at trough ng low pressure area kung saan kasama ng Pangulo ang mga opisyal ng iba't ibang probinsya at LGU. Nakatanggap ng 40 million pesos na assistance ang Agusan del Sur, habang 35 million pesos sa Surigao del Sur. 15 million pesos ang natanggap ng Agusan del Norte at 10 million pesos ang Surigao del Norte, habang nakatanggap naman ng 20 million pesos ang Butuan City. Nagpapasalamat ang mga opisyal sa rehiyon sa naging tugon ng Pangulo upang matulungan na makabangon sa epekto ng mga kalamidad. Mula rito sa PTV Davao, Jara Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan. Yan ba yung Pangulong tamad? Yan ba yung Pangulong walang pagmamahal sa bayan at sa kanyang kapwa Pilipino? Sino po ang malaking natulungan dito? Tanungin nyo yan kay Mayor ng Davao City na Kupal. Wala silang masabi ngayon. Nabusala ng kanilang mga bunganga ng katotohanan. Nakita nyo, di ba? ARBs, mga Agrarian Reform Beneficiaries. Tama, mali. Yan ang dapat nating pinangangalagaan kasi ang ating bansa ay isa sa mga agrikultural. Di ba? Pinabayaan yan. Umiiyak ang mga Agrarian Reform Beneficiaries. Baon sila sa mga utang dahil hindi kanila ang sakang sinasaka nila. O ngayon, binigyan sila ng titulo. Hindi lang yan, ang dami na pong pinamigay ng Pangulo. Naalala nyo yung una, yung nandun pa yung kanyang ate na dramatics. Ha? Ayan, no? Mamaya sabasahin ko sa inyo. Bakit ginagawa ito ng Pangulo aside dito sa gusto niya na walang magugutom sa bagong Pilipinas? Na magiging masagana ulit ang ating mga ani ng staple food natin na bigas ay dadami. Hindi na kailangan pang mag-import ng ilang milyong tonelada. Bagkus kung may pagkakataon tayo, sana bago matapos ang termino ng Pangulo, makita naman natin na tayo naman ang nag-e-export. No? Tayo ang nagbebenta ng mga produktong ito na ating ini-import dati. Di po ba? Ang daming ARBs ang magbe-benefit. Hindi lang yan. Sinabi niya, napakinggan ninyo, iuulitin ko lang. Hindi doon tumitigil ang tulong ng gobyerno base sa Emancipation Act. Hindi after na mabigyan kayo ng titulo ng lupa ninyo. Kundi tuloy-tuloy ang suportang ibinibigay ng gobyerno. Ano yon? Yung mga farm equipments, yung farm to market roads, nakita nyo, ilan yun? 8? Ha? At yung tuloy-tuloy na tulong, mga palay, abono, suporta sa kanila, mga kaalaman na pwede nilang tanggapin. Nakita nyo, pati pag-aaral ng lupa, ituturo sa mga magsasaka para alam nila kung anong klaseng abono at gaano karami ang kanilang itatanim. Tama, mali. Saka yung programa ng Pangulo na yung El Nino Task Force, wala pa man yung El Nino, last year pa yan, binuhay. Talagang gustong malaman ng Pangulo na, hindi malaman gustong gawin ng Pangulo na bago pa dumating itong sakuna na tulad ng El Nino na severe drought, actually nararamdaman na nga po yan inuulat ng DA yan Ang dami na po nilang tinutulungan mga magsasaka na apektuhan ng El Nino. Pero itong El Nino Task Force, meron po silang mga programa para ma-avert. Hindi po totally ma-devastated ang ating mga sakahan gawa ng El Nino. Yung tinding tagtuyot, tag-init. Kaya yun, nakita nyo. Hindi tamad ang Pangulo. May aspiration, may pag-ibig. Hindi iniisip yung kanyang
ay, kailangan ko pang magtagal ng magtagal sa pwesto ko. Hindi. Kaya yung sinabi nitong mga Duterte doon sa kanilang prayer rally sa Davao ay pawang kasinungalingan. Baka sila ang walang naitulong sa bansang Pilipinas. Di po ba? Tama, mali. Ang ganda nun. Yung narinig ko na hindi doon humihinto ang tulong. Base na rin sa Emancipation Act, ibibigay lahat ng pangangailangan ng mga magsasaka. Ang galing. Palakpakan. Ako nga habang nung isang araw, mga kababayan, nung napanood ko to, no? Sabi ko, sana Marcos na lang. Sana hindi na matanggal sa pwesto si Pangulong Marcos. Kasi hindi mo alam yung susunod, baka wala na yun eh. Ititenga na yan, babaliwalain na eh. Ititigil na yung magandang proyekto. Hindi po si Pangulong Marcos. Anong sabi ni Pangulong Marcos? Kahit na kaninong proyekto pa yan, kung ang makikinabang naman ay ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino, itutuloy natin. Ibig sabihin, hindi siya credit grabber. Kung pakikinabangan ng bawat Pilipino, may pakinabang ang bawat Pilipino, no? Tutuloy natin, whether programa ng Dilaw, programa ni Duterte, whoever, who are they? No? Dilawan man siya, green man siya, alien man siya. Basta't makikinabang ang bansa at ang mamayang Pilipino, so be it. Hindi niya titake yan. Tingnan niyo yung ginawa niya, yung batas ni Kikong Pinasa niya, yung free wifi for all. Di ba? Ngayon lang binigyan ng Department of Management and Budget and Management ng pondo na 2.5 billion. Bakit? Yung batas na yun na-aprobahan na ng 2017. Bakit hindi binigyan ng pondo ni Digong? Kasi dilawan. Pero inaprubahan niya. Pero nung panahon ngayon ni Pangulong Marcos, kasi ang bisyo ng Pangulo, we have to digitalize. Hindi mo makikikita yung realization nung iniisip mo hanggat walang pondo. You need money. Meron nailagak. O sinong nag-aproba niyan? Aside sa DBM. DBM will put a budget, a number. Pero pupunta yan sa Congress. O sinong nag-aproba? The Congress allocated it. The DBM allocated it. Congress see there's a money for that. So be it. Yan ang layunin ng Pangulo. Inaprubahan nila. Ngayon, tuwang-tuwa si Kiko. Yes, credit kay Kiko. Saludo kay Kiko. Credit kay Kiko. Pero, sinabi ng Pangulo, hoy, sa akin yan. Hindi, wala. Tingnan nyo, hindi nagre-reklamo ang Pangulo kasi alam niya na makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Hindi tulad ng iba dyan, yung Dilaw. Hindi naman yan kay Marcos kay ganito. So what? Si Bongbong bang nakinabang? Hindi. Tayong mga Pilipino ang makikinabang dyan. Kaya dapat wala na yung allegiance nyo nandito sa politikong ito. Tingnan nyo kung ano yung para sa sambayan ng Pilipino. Doon tayo, hindi sa iilang grupo lang, hindi sa iisang tao lang. Dahil yung leader natin ngayong Marcos hindi tumitingin para sa kanyang selfish ambition. He is looking for the ambition of the whole country. Ano yun? Makahabol tayo sa ibang bansa in terms of economy, in terms of technology, and all aspect. Diba? Eto pa, dagdag natin ito sa ulat ng Presidential Communications Office, yung dyan sa land reform na yan. Ito sabi lang, PBBM vows na to, promise, to permanent solution to agrarian reform program, to realize genuine land reform programs started by his father. Di ba sabi ko sa inyo, yan ang isa sa mga number 1 na programa ng kanyang ama na si Apo Lakay. Ito, sabihin ko na lang ha, ayoko ng band-aid solution. Ang hanap ko ay permanenteng lunas. Correct. Kasi kung band-aid solution lang yan, hindi matibay. Mawawala, masisira, maglalaho. Ang gusto niya permanent. Di ba ang ganda? President Marcos said in speech during the distribution of land titles to 3,184 agrarian reform beneficiaries. President Marcos was referring to EO number 4 he issued on September 13, 2022 that imposed a 1-year moratorium on the payment of amortization and interest of agrarian debt
which provide farmers with some financial breathing space from their debts. O, yan po yun eh. No? Pinirmahan niya yan. Na baon nga sa utang itong mga magsasaka. So sabi niya, wala muna. Wala muna magbabayad. Hayaan nyo munang makaipon itong mga to pero walang interest. Di ba ang galing? O hindi yan ang nakikita? Iyan ba ang walang pagmamahal? So yan po, no, mga kababayan, napakaganda. Naistorbo lang tayo, may nagdingdong. Pero ulitin ko, at least itong mga magsasaka, may pagkakataon makaipon ng pera, no? Mabigyan sila ng breathing space, sabi nga ng Pangulo. O, so ayan. Ayan ang walang pagmamahal. Hindi kasi ito alam ng kupal na mayor ng Davao City. Hindi kasi nagbabasa. Ayan, hindi nagsasaliksik. Oh. He said, however, that the EO is only a temporary. Correct. Yun yung band-aid eh. 1 year furlough ang tawag dyan. Hindi magbabayad ng amortization at interest. Eh sabi niya, band-aid yan eh. Matatapos na. Baka tapos na nga eh. To the farmer's problem, prompting him to sign into law. Ay, ang ganda. Oy, kupal na mayor ng Davao City. Ito, prompting him to sign into law Republic Act 11953. O, i-research mo to, kupal ka. Or the new Agrarian Emancipation Act benefiting over 600,000 ARBs nationwide. Quote, bagamat maituturing natin itong tagumpay, hindi pa po tapos ang laban. Layunin kong matapos ang pamamahagi ng lupang saklaw ng Agrarian Reform Program bago matapos ang aking termino. Lord, sana tuloy-tuloy lang. Huwag nang matapos ang termino, Lord. Pagbigyan nyo na po kami. Marcos lang talaga ang may pagmamahal sa bayan. Yun po ang panalangin ko. Na-realize ko yan habang nagdadrive ako kahapon. Kasi pinakikinggan ko sa RTVM, kasi hindi naman pwede manood, pinakikinggan ko lang po. Ang ganda ng layunin para sa mga magsasaka, sa mahihirap. No? Yung mga sinasabi nilang tamad, walang ambisyon, no? Walang pagmamahal sa bayan, chumochongke, smuggler, wala pong katotohanan eh. No? Isipin ninyo, ako sabi nyo, sip-sip, so what? Hindi man ako nakikinabang kay Pangulong Bongbong, hindi naman nila ako kilala, hindi rin ako binabayaran. Basta kung ano yung magandang ginagawa ng administrasyong ito, susuportahan ko, sasabihin ko sa inyo. Eh, ito ang ganda nito, 600,000 ARBs, yan ang pangarap ng ama niya. Bakit hindi natin ipatupad yan? At kung hindi may patupad hanggang matapos ang termino niya, ay kawawa naman yung hindi mabibigyan. Baka baliwalain na sila. Di ba? Eh kung sa laula yung next president, walang pakialam sa mga magsasaka, sa mga agrarian reform beneficiaries, eh wala na naman. Back to zero na naman tayo. Ganun na naman. Bagsak na naman ang agrikultura. Di sana wag na lang matapos ang termino hanggat kaya ng Pangulong BBM. Lord, ingatan niyo po ang Pangulong BBM. Sana sa 2028 wala nang eleksyon. Siya na lang. Di ba? The President said he is also happy to note that the DA, yung DAR, the Agrarian Reform Department, was able to distribute over 90,000 land titles last year. Naku, layo pa, mga kababayan. Malayo pa to sa 600,000, which almost doubled the original target of only 50,000 titles. At ang 3,184 na titulo na ipapamahagi natin sa araw na ito ay patunay na kanilang patuloy na pagsisikap. Ako, nabubulol ako. Sana nga, matuldukan na ang land distribution. Matagal na dapat dumating ito sa kanyang hantungan. Correct! With the government aims to complete the distribution of land titles, President Marcos assured the distribution of support and assistance to the farmers will continue. He also vowed to succeed on the unfinished struggle of his father on the agrarian reform as he shared some projects that his late father had built. Meron ding mga ipinaglaban ng aking ama na dapat nating tapusin at yan ang agrarian reform. Nakakagulat itong proyektong ito ay sinimulan ng aking ama, agrarian reform. That was his first
na pinirmahan na batas, agrarian reform. Agrarian reforms remain an unrealized dream because the emancipation of farmers does not end with the receipt of titles declaring ownership of the land they are already tilling. They must be unshackled from debt. Uy, antindi nito. Freed from high cost of inputs, relieves of constraints that impoverish them. So Tagalog, unshackled, mapakawalan sila sa tanikala ng utang. Mapakawalan sila sa taas ng mga bayarin, no? O bilihin ng kanilang mga abono, pataba. Ha? At sila'y maibsan ang kanilang mga paghihirap. Ayan, ang ganda naman mga kababayan. Sige, patuloy lang pagdasal natin ng Pangulo na sana tumaas pa ang mga koleksyon ng BIR. Tumaas pa ang koleksyon ng BOC, yung mga collecting body ng mga taxes ng gobyerno para may pangpondo tayo dito sa mga bagay na yan sa lahat ng proyekto ng gobyerno at hindi tayo utang ng utang. At yung mga kurakot ng mga government official, sabi nga ni Jinggoy, heads must roll. Di ba? Oh, sawang-sawa na tayo sa mga corrupt ng mga government officials. Dapat heads must roll na sila. Ha? Okay? Tama ako? Mali ako? Oh. Next, ito na po, last mga kababayan. Sa DA naman, itong Department of Agriculture. Oh, balita pa rin ng PTB. Lahat po ito PTB para government owned na. Hindi tayo mag-fake news sa inyo. Ha? DA, magpapatupad ng low water use strategy sa pagtatanim ng palay. O, ito po, 1-minute video lang naman. O, panoorin natin. Nakatakdang magpatupad ang Department of Agriculture ng mga low water use strategy sa pagtatanim ng palay sa harap ng pag-iral ng El Nino phenomenon. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaatasan ng DA na tulungan ang mga magsasaka para maibsan ang negatibong epekto ng El Nino. Batay sa napag-usapan ng Task Force El Nino, natukoy ang alternate wetting and drying o paggamit ng mas kaunting patubig sa mga sakahang may irigasyon at quick turnaround o mabilis na pagtatanim sa oras na matapos ang anihan. Ayon kay Agriculture ASEC, U. Nichols Manalo, nakipag-ugnayan na sila sa 1 milyong magsasaka para gumamit ng water-saving technology sa 15,000 ektaryang sakahan. Nagsimula na rin nila ang muling pagtatanim sa higit 5,000 ektaryang sakahan at target na palawakin sa 26,000 ektarya ang sasailalim sa quick turnaround strategy. Lahat ng ito ay naaayon sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na gumawa ng komprehensibong disaster preparedness at rehabilitation plan laban sa El Nino at La Nina. O, ayan po mga kababayan, tignan nyo, ang galing ng Pangulo. Inatasan niya ang DA na magsagawa ng study, comprehensive plan, hindi lang sa El Nino, sa La Nina. Talagang tinutuunan, talagang gusto niya, no? Nagsisumikap sila na yung sa bagong Pilipinas talaga, walang magugutom. Di ang gagaling, no? If you surrounded yourself with brilliant minds and able bodies na ang tanging layunin ninyo ay hindi yung pangsariling kapakanan ninyo, hindi nyo iniisip kung magkano ang makukurakot ninyo, maibubulsa ninyo sa kabayan ng bayan, kundi ang kapakanan ng bayan at ng mamayan, ganito ang mangyayari. No, sana tuloy-tuloy ito. Kasi ang agrikultura napabayaan ng husto. Kawawa ang magsasaka, di ba? Binasa natin sa inyo anong sabi ng Pangulo. Hindi natin kailangan ng band-aid solution. It should be a permanent solution. Ang sabi niya, itong agrarian reform ang pinakamahirap. Because they are being shackled from debt. Natali sila sa pagkakautang. Nabilanggo sila sa taas ng mga bilihin. Ano yung mga binibili nila? Pataba, abono, serbisyo. Hindi nila pag-aari yung lupang sinasaka nila. At lalong naghirap ang mga magsasaka. Mind you, uulitin ko mga kababayan, dito po sa lugar namin, we are a rural area. Farming ito. Ang mga may-ari ng lupa dito, hektarya. Kung makikita nyo magtanim yung mga yan, magsimulang magtanim, puro traktora ang hawak nila. Nakakasabay ko sa kalsada
ang mga traktorang maghuhukay ng lupa, ang mga traktorang maglalagay ng mga tubig, at yung mga traktorang aani na, puro makina po, iilan lang ang tao. Siguro pag anihan na, nandyan na yung mga farm workers. Actually sa taniman, meron din. Hanggang sa ano yan, araw-araw yan, nakaset, may oras yung mga patubig. Talagang kumpleto sila sa equipment. At yung farmers, hindi po naghihirap yan. Sila ang mga milyonaryo dito sa lugar namin, ang farmers. Because of the size of their land. At talagang ang ganda ng production. Mga kababayan. Pero sa atin, bansa, agriculture country tayo. Mayaman ang lupa natin, pero they are shackled by these politicians at mga unscrupulous na mga namamahala ng mga bayan-bayan at yung mga hasindero na ganid. Di po ba? Sana nga may bigay yung, alam nyo na, yung nasa Tarlac. Di ba? Dapat ang mga farmers, yan ang pinakamahirap na trabaho. Hanggang ngayon may gumagamit pa ng kalabaw. Hanggang ngayon maghapong nakayuko. O ngayon, anong pinakita ng Pangulo? Napanood yung unang video natin. Mga makabagong makinarya na. Dapat na talagang pagtuunan ng pansin, and it is a dream of his dad dyan sa agrarian beneficiaries. Natenga lang kasi bakit? Pinabayaan, hindi inatsikaso. Binaliwala ang mga farmers. Minsan mga mangingisda, binabaliwala. Kaya patuloy sila naging impoverish. Alam niyo yung impoverish? Patuloy na mahirap. Mahirap pa sa mahirap. Ang hirap na ng trabaho, tinatamaan ka pa ng iba't ibang mga yung season, no? Tag-ulan, tag-init. Uutang ka. Ang taas ng interest tapos hindi ka makabayad ng principal. Ano ginawa ng Pangulo? Nakita niya yung plight ng mga magsasaka. Kaya yan, buhusan ng tulong. Yung mga darating na ganitong phenomenon like the La Nina and El Nino, pag-aralan na. Kaya nga nag-hire siya ng mga magagaling. Nag-aaral sila, nakikipag-collaborate sila sa mga international body na expert sa climate. Di ba? Doon niya sa Caraga, meron yung Australian eh. Ambassador ba yun? Oh, may mga expert na banyaga. Dati tayo ang nagtuturo sa kanila. Ngayon, tayo na tinuturuan. Di ba yung sa Vietnam, may pinapadala yata doon na mag-aaral tungkol sa pagtatanim ng mga palay. Oh. Di ba? Oh, ang ganda. Sana nga, Lord, tuloy-tuloy na tong si Presidente. Wag lang 6 years, please. Ako po, very gusto ko sigurado din eh. Niisip ko na sino kayang papalit kay Pangulong Bongbong? Hindi kaya maiiwan ito na namang mga ARBs na to, itong magsasaka, itong West Philippine Sea, anong mangyayari sa atin? Kayo, gusto nyo rin ba tuloy-tuloy na lang si Pangulong Marcos as long as he can do it? Ako, yun, naasam ko. Hanggang asam na lang, hanggang pangarap na lang kasi hindi naman pwede sa 1987 Constitution. We have to respect the 1987 Constitution. Pero kung maaari lang, Marcos pa rin. Ito lang ang sakalam, mga kababayan. Ito lang. Sabihin nyo ng sip-sip ako, wala akong pakialam. No? Sabihin nyo ng, Marcos supporter ka, so what? Diba? Nakita nyo naman ang difference ng pagmamahal. Sino inuna? Magsasaka. Bakit? Ang magsasaka ang nagbibigay ng staple food natin eh. Ano gusto nyo? Import ng import? No way! Tapos magre-reklamo kayo sa taas ng bilihin ng bigas? Presyo ng bigas? Diba? Kaya ito ginagawa eh. Para ang production, ma-load lahat sa FTI. Diba? Hindi lang yan. Pati farm to market roads. O balak pa nilang magtayo ng cold storage. Tanong nyo pa kay DA Secretary Francisco Chuy Laurel Jr. Ayos niya, magkaroon ng, sabi niya, kulang po yung pondo ko eh. Kasi ilang storage ang kailangan sa buong bansa eh. Ang pondo lang po namin, 1 billion. Kulang po yun. Oh, dagdagan nyo po yan, Cynthia Villar. Yung kinuha mong CIF, ibalik mo pero wag na doon sa CIF. Ilagay nyo yan, farm to market o build a storage. Baka makagawa kayo ng 2 dyan o 3. Di po ba? Tama, mali. Oh, ito pa mga kababayan, may sasama na ako dito ha. Latest ito. Yung presyo ng
ng sibuyas. Oh, ayan po, oh, sa balita ng Philstar Global. Farmgate price of red onions dropped to 29 pesos a kilo. Red onions yan ha, mga kababayan. Farmgate. Ibig sabihin, yung mismong doon sa may farm, no? Inaani pa lang, no? Inaani, yan na, ilan na per kilo? 29. Oh. 'Di ba? So yung bibili diyan, yung bibili nung middleman, 29 a kilo. Okay? 29 a kilo. Tapos ibebenta niya doon sa merkado, siguro papatungan na yan. Tapos papatungan, no? Magkano ang market price? Yun yung dating. Magkano ang market price na yan? O ito po. The farm gate price of onions further declined to 29 per kilo compared to the 40 pesos a kilo. A decrease of, meaning, ang laki nun. 11 pesos. Diba? Di 11 pesos din ang mababagsak sa market price. Diba? Hindi pwedeng tumaas pa, imposible naman yan. Ha? Based on reports on Thursday, from onion producing areas, particularly Nueva Ecija and Pangasinan, the farm gate price of red onions range from 29 and 30 per kilo compared to the previous level of 38 and 40 pesos a kilo. Yan po yung sinabi ng SINAG chairman, Rosendo So. The farm gate price of red onions continues to go down amid the start of the harvest. O yan, tama po yan. Maganda po yan. So pag bumaba ang farm gate price, malamang bababa din po ang market price. O, ito po ang sabi dito. Based on the monitoring of the Department of Agriculture, the retail price, o yun, market or retail, of price of local red onion is still sold as high as 150 per kilo and local white onions at 100 per kilo. Mahal pala ang red. Mahal nga naman. Maski na dito, ang mahal ng red. No? Dapat bumaba na po ito, DA, no? Yan na po ang ulat ng SINAG. Ang farm gate price, hindi retail price, ha? Farm gate price ng red onion ay bumaba ng 11 pesos from 40 to 29. O, okay. So, yan po. Good news po yan, ano? Siguro, ang daming production ngayon. O, kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Yan lang po yung balita natin sa ating Adming Marcos. Dadagdagan pa natin yan in the next few days, no? Mangangalap pa tayo. Even though na late tayo, pero at least, kahit papano, nare-refresh kayo. Na yung bang nare-recall kayo, no? Alam ko, nabalitaan nyo na yan sa mga favorite vloggers, influencer ninyo, napanood nyo na sa mga balita, pero nire-refresh pa rin natin kayo. Na mahal po tayo ng ating Pangulo. Meron pong aspiration ng Pangulo. Hindi po tulad nung sinasabi nung mga nandun sa Davao. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.